So po, magagawa po tayo ngayon ng binangkal. First time kong gumawa nito, kaya subukan po natin. Una po, paghalo mo natin ating mga dry ingredients. Itong all-purpose flour, 2 cups and a half po ang gagamitin natin yan. Konti lang po kasi pang merienda lang po natin. Lagay po tayo ng 2 tablespoon na baking powder. 1/2 cup white sugar. Yan. 2 teaspoon, 2 teaspoon na salt. Yan. Ito na po natin paghalo. Set aside lang po natin to wet ingredients. Yan po. So, magbasag lang po tayo ng isang itlog. Maglalagay din tayo ng 1/2 cup na evaporated milk. Teaspoon na vanilla. Optional lang po yung vanilla tsaka itlog ha. Depende na po sa inyo. Pwede po hindi nilalagyan yan. Basta ako nilagyan ko na lang. Kasi first time kong gumawa. Gusto ko din na kompleto sa ingredients. Naman po natin ang ating mantika. So, dito ko na lang din anuin sa natin. Para hindi na po maraming hugasin. Ito sa 1/2 na cup. Kalahati lang po. Yun po ang 1/4. Yan. Ordinary mantika lang pong ginamit ko. Haluin lang po natin yan. Okay na po yan. So, paghalo na po natin ang ating dry at saka wet ingredients. Dry ingredients natin. Then, ilalagay ko na po yung wet ingredients. Yan. So, paghalo na lang po natin yan. Kung sa tingin niyo po, kulang pa po yung ano niya, kasi dry pa siya, dagdagan na lang po natin ng gatas. Yan. Ayan o. Dagdagan na lang po natin ng gatas. Yan. At siguraduhin din po natin na ating mga kamay ay malinis po ha. Maghuhugas po tayo ng ating mga kamay habang gumagawa tayo ng ating mga lulutuin. Lagi natin siyang hugasan. So, iwas na din po tayo sa mikrobyo. Yan. So, yan, malinis yung kamay ko. Kakahugas ko lang. Kaya masahin na po natin. Kasi mahirap din naman po. Nag-gloves tayo at lumamasa. Kahit naman po sa mga bakery o sa kamay naman po ginagamit. Minsan pa lang siguro makakita na nag-gloves. Ang hirap po nun. Kahit na mga chef nga sa mga magagandang restaurant, hindi ko nga nakitaan. Pinapanood ko na, hindi nga nag-gloves, diba? Kaya huwag po tayo masyadong maselan. Mas importante po, ang gumagawa po, malinis, naghuhugas ng kamay. So, ayan po. Natapos ko na din pagmamasa. Ayan. Medyo maganda na po ang ating ano. Ayan po siya. Rest lang po muna natin yan. Tapos, bibilog-bilogin na lang natin. Kahit hindi po kagandaan yung bilog, okay na po kasi maluluto lang din po yan. Pag naprito natin. Ayan po. Rest lang po muna natin. Anuhin na po natin yan. Tiin na po natin. Anuhin na po natin ganito. Pahabain lang po natin. Huwag lang po natin siya masyadong diinan. Hayaan lang po natin siya. Ganyan-ganyan lang. So, kasi pahaba na siya, hatiin mo na natin. So, ayan po, ansyahin lang po natin yan. Ito po tayo sisimula. Ayan. Tapos, ilagay na po natin. Napihila po natin yan. Ilagay natin sa ating sesame seeds. Ayan. So, okay na po yan. So, ayan sa tray. Ayan. Sige, gagawa po muna ako.
Eh, hindi ko siya bilog. Kasi po tayo gumawa ng butchik. So, ito po nagawa natin lahat. Ayan, nakagawa po tayo ng 20 piraso. Binangkay. So, magta-try lang po tayo nito ng mga 2-3 piraso. Tignan po natin kung ano po kinalabasan. So, nagpainit na po ako ng mantika. Magta-try po tayo ng magluto ng 3 piraso. Yan. Tingnan po natin. Kahit gawin natin 4. Para ipabaon ko na din sa anak ko. Kasi mamaya merienda ko palulutuin yung iba. Yan. Sayang na si pagtanggalan yung mga sesame seeds. Yan, antayin lang po natin maluto. Luto natin. Yan, sayang, dami pa lang sesame seeds. Kung tira natin na sana, dapat pala binasa ko siguro ng tubig yung anting Kasi lang po, ayaran po natin yan. So, ayan po yung gawa ko. First time ko pong gawa pero hindi na masama. Ang ko lang, palpa ko lang, siguro yung mga sesame, natatanggal siya. Baka siguro kailangan ko, gaya din sa butche, kailangan ko siyang basahin ng tubig para dumikit po yung mga sesame. Pero, ang harap po, malutong sa labas, tapos, soft sa loob. Try nyo po siya. Ayan po, ito po yung loob. Diba? Moist. Tapos, ito, tignan mo. Crunchy. Maraming salamat po.